Guys, meron tayong Hyundai Tucson 2011 gas. So bigla na lang tumirik sa daan. So kahit anong start nito, ayaw na talaga. So nahihirapan yung starter. So nag-overheat din siya. Ayan guys, so yan yung main crankshaft. So yan, napakatigas. Napakatigas. So kaya ngayon na ibababa natin itong makina na to. So naibaba na natin yung makina tapos transmission itong Hyundai. So kita na natin, disassembly na natin. Ayan. So ito yung main pulley. So stack up to. Guys, kung makikita nyo, ayan, humalo na yung tubig sa langis. Ayan, humalo na siya, nag chocolate na. Guys, so kung makikita nyo, itong camshaft sensor nalusaw na sa sobrang init ng makina. Ito naman, ano, so ito yung knock sensor, nalusaw na rin, sobrang init. So ito, merong tumagas na dito. Ayan. So kung makita nyo, pinakalawang yung mga valvula. So dito merong tubig. Ayan. Guys, so din rin natin. Ayan, tubig na yung laman. Water. So nandyan na yung langis. Ayan. So nalusaw na yung ito guys. So, ito yung camshaft sensor, nalusaw na siya. Ayan, oh, nalusaw din. Kung makita nyo, tubig na. Ayan. So napakaganit nitong ikutin. Ayan. So ita-timing muna natin. Okay. Okay. Pwede spray mo na yung brake. So ito yung timing. Yan. So dito rin, ito yung timing nya. So yung isa, ito wala na tong timing. So dito lang. So babaklasin na natin yan.
ito kailangan ito mapalitan. Guys, so dito na wala namang baluktot na connecting rod, so mga sagad naman siya. So ito pinaikot na, so ganun pa rin dito. Ayan, so mangyari papalit na lang ng main bearing, Conrad bearing, tapos piston ring, tapos i-honing na lang to. Ayan. So hindi natin na kailangan pang magpalit ng liner dahil okay naman yung liner niya. Guys, kung makikita nyo, so na overhaul na to, na overhaul na daw noon, napakatagal na. So makikita nyo, yan, napakadumi. So mga ano to, mga sealant, napakadumi, kaya yan yung nagko-cause ng overheat, nababarahan yung mga water jacket nya. Ayan, so kaya pinasok ng tubig yung piston dahil dito umangat na. Guys, so kung makikita nyo yung pagka-assemble, yan o, yung sealant nya talagang magdudumi talaga to dito sa loob. So kailangan hinay-hinay lang sa sealant dahil pagka na fit naman yan, pagka lumapat na ano pa yan kakalat pa yan. So kailangan saktuhan lang yung sealant, hindi yung sobra-sobra pagka naglalagay. So kaya nagbabara-bara. Guys, so kung makikita nyo yung crankshaft sensor, yan, nalusaw na siya. Yan. So dito na yung piston, yan, kinalawang na yung piston ring. So papalitan natin yung piston ring na yan. So itong mga Conrad arm, okay pa naman. So hindi natin papalitan yan, sayang. Tapos yung mga bearing magpapalit tayo para isang gawaan tayo. So dito naman magpapalit tayo ng valvula, valve seal, tapos i-replace. Guys, nandito na yung piston. Yan. So na machine shop na to. O nakaset na rin yan. Nandito yung head. So napalitan na to ng valvula, valve seal. Yan. So assembly na natin. And guys, so nailagay na yung oil pump chain, tapos yung chain guide. Yan. So nandito na. Yan. O tatakpan na lang yan para mababaliktad na natin. Guys, so isasampa na natin. So nalagyan na natin ito ng gasket.
Guys, so ito yung timing mark. Ayan. So dito wala namang timing siya. So nandito na. So nabuo na lahat. Okay na. Ayan. So subukan na nating start. Kung aandar ba. Maluwag pa to. So nagpalit rin tayo ng dalawang ignition coil. Ayan. So napakaganda na nakandar. So hindi ko na sa inyo pinakita yung pagbubuo. So napakaganda ng andar niya. Yan natin. So ito mga kalahating araw kailangan obserbahan. So titingnan natin to. So pagkatapos i-roll test na natin.